Well, number one, wala pa hong actual supply disruption. Tuloy-tuloy lang ho ang Persian Gulf area ng export. Kung sakali Iran ho ang pag-usapan, ang export lang ho ng Iran is 1.57 million barrels per day as of nung 2024 na report, no, average niya. Ibig sabihin that around 1.53% ng global demand on a daily basis ng crude oil. So, well, hindi ho problema yan kasi ang spare capacity ng Saudi, Saudi, Kuwait, and United Arab Emirates dahil nga nag-implement sila way back 2023, earlier 2022 ng production cut. Meron silang combined yung tatlong bansa na yan ng 5.4 million barrels of oil spare capacity. In other words, kaya nila mag-increase. Kung 1.5 lang ho ng Iran, hindi na ho tamang problema dyan. Kayang mag-increase ni Saudi pa lang. Kaya na niyang i-produce yan. Oo. So, hindi ho problema ang Iran. Ang problema ho talaga ay yung Persian Gulf kasi 27 million barrels per day ang production niyan. Ginagamit nila almost 9 million. So, may pinag-uusapan ho tayo mga 16 to 17 million barrels per day of oil ang ini-export from yung kasama ng Iran, mga 8 producing countries dyan sa Persian Gulf, no? Oman, United Arab Emirates, Bahrain, saka Saudi, Kuwait. Kasama na ho ang Iran, Iraq. So, yung mga bansa na yan, malaki ho ang in-export, mga 17 million barrels per day. That's around 16 to 17% ng global supply. Alam mo, Ma'am Maricel at Kiki, kung mangyari ho yun, hindi ho problema ang Pilipinas lang. Problema ng buong mundo yan. Ayun na nga. May matitira namang 82 to 83% na hindi affected, no? Hindi naman zero, mawawala lahat. Yung 83-82% na yan, tuloy pa rin naman yan. Hindi naman sila affected eh. Kaya lang, very severe yung supply disruption, tataas masyado ang price. Hindi ho madaling punuan ng non-OPEC dahil ang sana yung 5.4 makakatulong, ikasama naman yung tatlong bansa na yun doon sa Persian Gulf. Ayun daw. So, lilingon tayo ngayon sa non-OPEC na medyo hindi naman klarado no na may spare sila. So probably Russia kasi sanctioned and Venezuela sanctioned, meron silang hindi na ipoproduce at na ilalabas na mga spare, pero the rest hindi naman sanctioned. So they are producing as much as they want for now. So it will take time for these countries to recover yung 17 million barrels per day na magiging problema dyan. At lahat po ng buong mundo magkakaroon ng problema. Most likely sa price at curtailment po ng supply.